Muli, magandang hapon mga minamahal na kababayan. Tulad ng nabanggit ko sa inyo kaninang tanghali, kung may pagkakataon ay babalik pa akong mag-live. At ito ngayon ay patungkol doon sa mga maraming katanungan kung ano ba ang mangyayari doon sa naging pahayag o testimonya ni Master Sergeant Orly Gutesa sa Senado dahil yun daw kanyang affidavit na notaryuhan ay sinasabi ngayon na yung pangalan ng abogadong nagnotaryo doon sa dokumento ay itinatanggi niya na siya ang nagnotaryo ng dokumento na yon. So, ibig sabihin nun ay peke yung notarization. Kumbaga, dahil tinatanggi ng abogado na hindi siya ang nagnotaryo. Bago natin sagutin yan ay tingnan muna natin ano ba ang epekto ng isang dokumento na may notaryo at kung yung notaryong yun ay lehitimo at tama. Ang isang dokumento na notaryuhan ay magiging public document. Maging yaman po ay affidavit o kaya ay commercial document katulad ng mga deed of sale, mga kontrata at iba pang mga dokumento. Pag yan po ay nagkaroon ng valid notarization, dumaan po yan sa notaryo publiko, yung instrumento o kaya yung dokumento ay magiging public document. Ngayon, kung hindi naman po nanotaryuhan yan, ay magiging private document yan. So, ibig sabihin nun, yung private document na yon ay valid pa rin kung ano man po yung mga nilalaman ng dokumento na yon as between the parties. Kung yan ay kontrata o kaya ay isang deed of sale o kaya ay corporate document, yung mga tao na sangkot doon sa dokumento na yon ay mayroon pa rin silang mga obligasyon at karapatan kaakibat kung alin ang napapaloob doon sa dokumento na walang notaryo. Pero dahil hindi nga yun magiging public document, ay hindi po masasaklaw ang ibang tao na wala naman po silang kinalaman doon sa paggawa ng dokumento. Hindi sila nakapirma, hindi sila na pangalanan doon sa dokumento na yon. Ganyan din po yung affidavit. Yung affidavit, pag hindi po yan nanotaryuhan yung affidavit, siyempre private document yon. Wala pong, hindi natin sinasabi na walang evidentiary value yon or probative value. Pero pag iprepresenta po kasi yon, yung private document na yon sa isang paglilitis, kumbaga doon sa korte, regional trial court yan, o kaya sa ibang mga ahensya ng gobyerno katulad ng Labor Department, mga ganyan, ay hindi katanggap-tanggap yon. Dahil pribadong dokumento yon, kahit pinirmahan pa po ng kung sinong pumirma doon, ay masasabi natin na hindi maganda, hindi pa rin tatanggapin. Maliban lang sa mga tinatawag nating mga yung will and testament, ganyan. Meron tayong mga provision po ng batas patungkol po dyan. Pero pagtuunan natin ngayon itong affidavit nitong si Master Sergeant Orly Gutesa. So, sinabi na nung taong pangalan niya ay nandoon na nagnotaryo raw, ay tinatanggi niya. So, ibig sabihin nun, yung dokumento na prinisenta ni Master Sergeant Gutesa ay hindi balido yung notarization. So ano ang epekto nun? Anong epekto doon sa kanyang mga nilalaman ng dokumento? Doon sa kanyang affidavit? Maaring magdududa ang sino man, ang credibility ngayon ni Master Sergeant Gutesa ay ma-question. Pero dahil nga po yung kanyang affidavit na questionable yung notarization or hindi valid or peke yung notarization, ay inulit naman niya yung nilalaman nun Sumumpa rin siya Nagsalaysay siya ron at nanumpa siya na magsasabi siya ng katotohanan at bawang katotohanan, ay yung kanyang testimony ay properly recorded dyan sa Senate proceedings. So lahat ng mga sinabi niya ay pwedeng tanggapin yan ng Senado. At pwedeng magamit din yon, yung mga testimony na yon ni Grijaldo, ni Guzeta, doon sa kung anumang kasong mamayang maisasampa. Pero siyempre magkakaroon pa yan ng mga direct examination,
cross-examination, etc. etc. Makikita pa rin natin kung papaano ang kahihinatnan ng credibility ni Master Sergeant Guseta. At yung mga nagtatanong, ibig bang sabihin nun, baliwala na yung kanyang testimony sa Senado dahil nga yung notaryo doon sa kanyang affidavit ay peke? Hindi tama. Pasensya na po kayo at medyo madilim-dilim kung minsan dumadaan po ako dito sa ilalim ng mga flyover dito sa Kamaynilaan. Ano po? So yun po, wala pong magbabago doon sa evidentiary value or probative value ng mga sinabi ni Gutesa doon sa pahayag niya sa Senado mismo. Pero kung ang pagbabatayan lamang ay yung kanyang affidavit, ma-quick question yun. Dahil yung buong affidavit ay masasabi nating peke yung notarization, so hindi magagamit yung affidavit mismo pagdating po doon sa isang paglilitis sa korte kung makakarating yan. Alalahanin po natin, yung Senate Blue Ribbon Committee hearing o kahit anong legislative hearing po sa Kongreso or sa Senado ay in aid of legislation. Hindi naman po yan in aid of prosecution or conviction sa korte. Hindi doon mapapatunayan kung may pagkakasala ba yung mga binabanggit na mga personalidad na involved sa katiwalian o kung ano pa man. Yan ang maliwanag. So dito ay pwede rin makapagpasa ngayon ang Senado ng isang panukalang batas na mas lalo sigurong paiigtingin yung notarial law. Kung ano man po yung parusa ngayon ng mga namimeke ng mga notaryo ay kung mas mababa, pwede po nilang taasan para itong mga tao na hindi natatakot na mga meke ng mga notaryo ay medyo mag-isip-isip sila kung magiging mas mataas ang mga parusa. Maaaring kulong o kaya sila ay permanently magiging disqualified ng magnotaryo. Kasi ngayon, alinsunod sa Supreme Court, ay mga abogado na lamang ang pwedeng magnotaryo. Noong araw, pwedeng magnotaryo ang hindi abogado. Basta nakapagtapos po siya ng batas, may naalalaman siya, mag-file siya ng kanyang petition for notary public sa Regional Trial Court noong araw, Court of First Instance, may issuean siya ng commission ng korte bilang isang notaryo at nagnonotaryo siya kahit hindi siya abogado. Pero ngayon, kailangan abogado ka. At kahit abogado ka, kung hindi ka pa rin kumuha ng commission sa korte, hindi ka pa rin makakapagnotaryo. Katulad ko po, abogado po ako, ni minsan hindi po ako nakapagnotaryo dahil hindi po ako kumuha ng notarial commission sa korte. So yan po yung notarial law natin. So ito ngayon ay maaaring patawag siya uli ng Senado at tanungin kung bakit ganun ang nangyari na yung binabanggit na abogadong nagnotaryo doon sa kanyang affidavit ay itinatanggi. Sino ba yung nagnotaryo? Sino ba ang gumawa ng kanyang affidavit? Sinong nag-prepare niyan? Sino yung mga taong involved? Ay yung maaari silang may pananagutan sa batas. Maaari po silang masampahan ng kaukulang demanda, falsification of private document or whatever, or maybe sabihin natin kung hindi nagsasabi ng katotohanan si Guseta, pwede rin po siyang makasuhan ng perjury o kaya false testimony sa legislative investigation. Sa revised penal code po yan kung hindi tama yung kanyang mga sinasabi. Sa ngayon, pwede nating masabi na medyo yung credibility ni Guseta ay medyo nabawasan o namimiligro dahil bakit siya nagdala ng mga dokumentong katulad ng kanyang affidavit na questionable yung notarization. So yan po ang epekto niyan, mga minamahal na kababayan. Pero hindi po ibig sabihin na nagsisinungaling si Guseta o hindi siya nagsasabi ng totoo o kaya wala siyang personal knowledge doon sa mga transaksyon na binanggit po niya. Dahil sinumpan naman po niya lahat ng kanyang sinabi doon sa Senado Nanumpa siya roon at yun ang mananaig. Yung kanyang testimony na pinanumpan niya dahil tulad ng nasabi ko, may record naman ang Senate Blue Ribbon Committee sa lahat ng kanyang naging pahayag, mga testimonya niya, mga kasagutan sa lahat ng mga tanong ng mga senador na kaharap po niya kahapon.
So abangan na lamang po natin yon. At tulad ng binanggit ko, hindi dahil yung dokumento ay hindi na notaryuhan o kaya ay improper notarization. Yung improper notarization, valid yung notary pero medyo nagkaroon ng hindi may ingat na pagnonotar kaya may improper notarization na tinatawag. Yung nagnotaryo, totoong notaryo publiko pero baka expire yung kanyang commission o kaya ay hindi tama yung lugar o kaya hindi niya pinapunta yung taong mismo na nagpapahayag na nag-subscribe. Yun, yung mga ganon. Pero ang evidentiary value ng dokumento na may improper notarization ay hindi naman po maapektuhan. Pero yun nga lamang, magiging private document yan or anything like that. Pero pag peke talaga yung notaryo, tulad ng sinabi ko, hindi yun maipresenta as such. Maliban na lamang, katulad ng nangyari kahapon, ay nag-testify si Guseta, yung testimony niya sa Senado, yun po ang mananaig po dyan. So yan, pero hindi po natin pwedeng sabihin na wala siyang pananagutan dito dahil sinasabi niya doon sa notaryo na subscribe and sworn to before me. Humarap ba siya sa notaryo publiko? Pero yung notaryo na ang pangalan ay nabanggit sa dokumento ay tinatanggi niyang siyang nag-notarize. So yun, doon medyo magkakaroon ng pagdududa. So yan po mga minamahal na kababayan, ang aking payag tungkol po dyan sa issue na yan. Sana nasagot ko po yung mga katanungan ng ating mga kababayan. Mabuhay po tayong lahat. Nakarating na po ako dito sa aking susunod na pagpupulong at muli po akong babalik kung meron pa po tayong pagkakataon maya-maya po ng konti. Salamat po at mabuhay po tayong lahat.